Paggising ni Diana ay wala na sa kwarto niya ang asawa. Napansin niyang wala siya sa sofa at nasa ibabaw na siya ng bed at naka-comforter pa. Nag-inat-inat muna siya bago bumaba ng bed. Bumukas ang pintuan at niluwa doon ang asawa na parang natuklaw ng ahas. Then bumaba ang tingin niya sa tinitingnan ng asawa. Nakahantad ang dalawang dibdib niya. Kaagad niyang ibinuhol ang suot na roba. Sa lahat na nakalimutan niya ay yun pa talaga. Binato niya ito ng unan. "Bastos!" Sigaw niya dito. "Ikaw ha? Nakakarami ka na simula pa kahapon. Kasalanan ko bang kung binabandera mo ang katawan mo sa akin?" Nakangising sagot naman ito. Lalo siyang nainis dito at pinagbabato niya ito ng mga unan. Para silang batang naghahabulan. Nang mapagod ay pareho silang huminto. Siya sa kakahabol dito. Ito naman ay sa kakatakbo. Inabot nito ang susi sa kanya at dali-daling binuksan ang maleta para kumuha ng damit. Dumiretso siya sa bathroom para maligo. Tanghali na siyang nagising, kaya gutom na siya. Paglabas niya ay nandun pa ang lalaki at mukhang hinihintay siya. "Let's go?" Wika naman ito sa kanya. "Saan tayo pupunta?" Kunot noong tanong naman niya dito. "Saan pa? E di para mag-lunch. Bilisan mo na at gutom na ako." Reklamo nito sa kanya. "Hindi ko akalaing mantika ka palang matulog." Anito sa kanya. Kahit basa pa ang buhok at walang kahit anong makeup sa mukha ay sumusunod siya sa nagrereklamong gutom na lalaki. T-shirt at short lang ang suot niya. Sa isang Japanese restaurant sila ng hotel nag-lunch. Pagdating nila doon ay nakahanda na ang pagkain nila sa table. Sa gutom niya ay hindi na siya nakapagsalita pa. "Huminga ka naman," anang lalaki sa kanya na pinagmamasdan pala siya nito. "Para kang construction worker kung kumain dyan." "Ikaw naman, kalalaking mong tao, parang kuting kung kumain." Ganti naman ito sa asawa. Sasagot sana ito pero natigilan ito. Napatungo lang siya at may tumigil na lalaki sa harapan ni Benedict. Kaibigan pala ito ng asawa na nagbabakasyon lang galing din sa Canada. Nang magkumustahan ang mga ito ay pinakilala siya nito sa binata. Napakagwapo din ng kaibigan nito at mukhang mabait pa. Nilahad nito ang kamay sa kanya at tinanggap naman niya iyon. "Hindi ko akalain na nag-asawa ka na pala, bro. You're so lucky to have a gorgeous wife." Wika naman ito sa asawa. "Actually, kahapon lang. It is our first day as a couple." Anito na nakatingin sa kanya. Naiilang siya sa tingin ganoon ng asawa. Pero alam naman niyang acting lang ito. "Buti na lang nakita na kita dito. It's mom and dad golden anniversary next week. At iniimbitahan ko kayo na pumunta roon. Ibibigay ko na lang sa'yo ang invitation. Nag-message ako sa'yo sa WhatsApp pero hindi mo naman yata napabasa. Ganoon ba? Malamang dahil busy din ako this week para sa preparation ng kasal namin." Hawak ang kanyang kamay na wika nito. "Baka nakakaabala na ako sa date nyo at magpapaalam na ako." Sabi naman nito. "Okay, magkita na lamang tayo. Nice meeting you, Diana. Hope to see you again." Baling naman ito sa kanya. Magaan agad ang loob niya dito. Mukhang mabait at palangiti kasi ito. Nagpaalam na ito sa kanila at mukhang seryoso ang mukha ng asawa. "Wala naman akong kino-confirm. Sabi ko lang, kung available tayo pupunta tayo." "Akala ko ba close friends mo siya?" Lukot pa rin ang mukha nito. Wala namang masama sa sinabi niya. May dalaw atang isang to. Anang isipan naman niya. "Basta't that occasion is not our priority." Wika naman ito. Ay tinupak na naman. Ani ng isipan ni Diana. Ayaw niyang isipin pero mukhang nagsiselos ito nang hindi agad bitawan ni Oli ang kamay niya kung hindi lang ito tumikim. Pero baka may sumpong lang talaga ito. Hanggang magbalik sila sa kanilang kwarto ay may sumpong pa rin si Benedict.
Pagkatapos ng 1 linggong honeymoon, kuno sa isang beach, sa Palawan ay tumuloy sila sa mansyon ng mga Santillan. Kahit papaano ay sinamahan siya ni Ben sa lahat ng iyon. At kahit papaano ay may tinatagong pagka-gentleman naman ang asawa. Pati sa Palawan ay maraming turista na nanghaharot dito. At buti na lang ay likas na may pagkasuplado ang lokong asawa. At pinapakilala siyang asawa nito. At ganoon din siya sa mga kumukuha ng number niya. Naging payapa naman kahit papaano ang vacation nila. Kumbaga, may ceasefires muna sila kaya nag-i-enjoy siya sa bakasyon nila. Sinalubong sila ng isang matandang housemaid at kinuha ang kanyang mga maleta. Nauna nang pumanhik ang asawa ng hagdanan, buhat ang kanilang ibang mga maleta. "Manang, ako na lang po ang magbubuhat ng maleta ko." Aniya naman dito. "Salamat, iha," anang matandang babae na ngumisi sa kanya. Matanda na kasi ito para magbuhat ng mga mabibigat na gamit sa pagpanhik sa hagdanan. Tuloy-tuloy na pumanhik siya ng hagdanan at sumunod sa asawa. Pumasok siya sa isang master's bedroom na mukhang silid ang asawa dahil makikitang napaka-manly nito at napakaayos ng silid nito. "Alam kong may hangganan ang kasalan nating ito. Kaya bahala ka nang pumili kung saan mo gusto." Wika naman ito sa kanya habang nagtatanong tungkol sa extension ng kwarto. At nang buksan nga nito, ay nagulat nga siya na mayroon itong extension room. Wala itong bathroom, toilet, kaya kailangan niyang makipaghati naman doon kay Ben. Pinick up niya ang extension room, ani nito sa asawa. Tumalima siya at inayos ang gamit niya sa silid nito. Dahil sa pagod sa biyahe, ay nakatulog naman si Diana pagkatapos niya mag-shower. 7:00 na ng gabi nang magising siya. Pagbangon niya ay diretso siyang bumaba ng kitchen dahil gutom na siya dahil kanina pa ang huling kain niya. Mukhang magaang kumain naman ang tao doon kaya siya na lang ang mag-isang mag-check kung may pagkain pa sa ref. Kumuha siya ng pasta sa fridge. Nang tingnan niya ito ay nai-excite siya dahil yon ang paborito niyang pagkain. Kumuha siya ng platito at ininit niya iyon sa microwave. Kinuha niya ang pasta with garlic bread. The pasta's not bad, pero kulang iyon sa alat. At hindi adente ang pasta nito, pero okay na rin iyon. Espesyal na naman talaga. Gutom na siya. Napakatahimik ng bahay at medyo naiilang siya sa katahimikan. Hindi malang siya minessage ng lalaking yon kung saan pumunta pero alam naman niya kung saan siya dapat. Pagkatapos kumain ay nagpahangin siya sa garden. Napakaganda ng garden at may malawak na pool iyon sa gitna. Umupo muna siya bitbit ang iniinom na green tea. Napakalaki na mansyon ng asawa pero napakalungkot nito dahil ito lang dati ang nakatira dito. Nang medyo lumamig na ay pumasok na siya sa loob. Narinig niya ang boses ng asawa at mukhang may kausap ito sa may kusina. Tuloy-tuloy siyang pumasok at nakitang kasama ng asawa ang dahilan ng skandal nito. Maganda ang babae at liberated manamit. Halos ilantad na sa harap ng walang hiyang lalaki ang dibdib nito at miniskirt nakita pa ang singit nito. Ang magaling na lalaki ay walang kadala-dala sa skandalo at sinama pa sa mansyon ang ex nito. Biglang gumana ang pagkamaldita niya. Lumapit siya sa asawa at hinalikan ito sa labi. Nang mabilis at niyakap ito sa may likuran. Nabigla ito pero agad ding nakabawi. "Han, sinong kasama mo?" Pagmaan-maanga niya rito. At sabay na niyakap sa likuran ng asawa. Alam niya kung sino ito at kung ano ito sa buhay ni Benedict. It's Helly, pakilala nito sa kanya. "Kilala ko siya, Han. Siya yung bagong sexy actress na bida dun sa isang indie film na naka-frontal noid sa kamera." Gusto niyang inisin ito kasi kanina pa nakataas ang kilay nito sa kanya at nahuli pa niya itong nagme-make face sa kanya. "Panik na ako, Han, ha? I'll have a spa bath upstairs. I'll wait for you." Para sabay na tayong mapang-akit na sabi naman niya sa asawa. Alam nito na she's doing her acting pero isang iyon ay parang natuod siya.
She knows from manang na pinagbawal nito ang babae na pumunta dito, pero mukhang in-entertain pa rin ito ng asawa. Hindi agad pumanhik ang asawa at nainis siya dito. Kahit na acting lang iyon, dapat pinakita nito sa babae na siya ang priority nito bilang asawa. Dahil late na nagising ay nanood muna siya ng TV sa room nito. Pumasok ang asawa sa kwarto at tahimik lang ito. Pinagpatuloy niya ang pinanunood at pinabayaan niya ito. Mukhang hindi ito nakatiis at kinausap siya nito. Hindi ko maiwan dun si Helly, kaya inintay ko munang makaalis siya. Nakapag-usap na kami na wag na siyang pupunta dito dahil kasal na ako. Ang sarap sanang pakinggan ng sinasabi nito, pero alam niyang the two had 2 years na relationship, and malay ba niya kung until now kaya malakas ang loob ng babaeng iyon. Ben, you don't have to explain. Mariing wika naman ni Diana. Just respect me as your wife in front of everyone, and especially in front of your ex. Madiing wika naman niya rito. I can help you to clear your name and reputation, but can you do that by myself? Parinig niyang wika rito. Naiinis na kasi siya dito kanina pa. Pinakita niya lang sa babae na mas pinili niya ito na makasama kaysa sa kanya. Kahit pa hindi naman totoo ang kasal nila, pero hindi naman iyon dapat para sa kanya na itinuturing nitong asawa. Pero kung mayroon pa talaga itong relasyon tungkol dun sa ex, at magkakaroon naman talaga sila ng kontrata, at alam naman niyang pagkatapos nito ay babalik na ito sa babae. Inis pa rin ang nararamdaman niya para dito. Tahimik lang ito na nakatitig sa kanya na siyang nagpapapailang sa kanya. Biglang nag-init naman ang pakiramdam niya na parang sinisilihan at bumibilis ang tibok ng puso niya nang tabihan siya nito. Marubdob na hinalikan siya nito sa labi kalaunay na tagay na rin siya at nailagay ang kamay sa batok nito. Hindi siya nanlaban bagkus gumanti siya ng halik dito. Kaya lalong naging mapusok ang asawa. Naging mas mapangahas ang kamay ng binata at naglakbay iyon sa ilalim ng blusang suot niya. Napaigtad naman siya sa ginagawa ng asawa sa kanyang dibdib. Nagiinit ang buong katawan niya sa binubuhay nitong sensasyon. Binuhat siya nito at inhiga sa sofa at doon ay walang sawang hinahalikan nito ang kanyang dibdib na nakakapagbigay sa kanya ng iba yung kiliti at init. Para itong sanggol, nang halikan nito ang kanyang dibdib. Kumawala ang pinipigilan niyang ungol. Tumigil ito sa ginagawa ng tumunog ang landline sa may paanan ng sofa. Pinilit nitong inignora ang tumutunog, pero muli siyang binalikan nito. Walang tigil ang ring niyon, kaya kinuha niya iyon at sinagot. Hello? Sagot niya sa kabilang linya. Hi, Mrs. Santillan. Can I talk to Ben, please? Kilalang-kilala niya ang boses na ito. Why? Aniya rito. You don't have to. No, it's private affair. Wika naman ito. Pakisabi, ako ang tumawag. Para agad-agad din ay puntahan niya ako. May usapan kasi kami. Naaantayin ko siya sa hotel. Biglang nalaki naman ang ulo niya sa diretsahang sagot nito. Hindi siya manhid para hindi maintindihan ang ibig sabihin nito. Dahil sa mga nakaraang isyu ng mga ito, ay nagkikita at may relasyon pa rin ang mga ito sa tingin niya. Siya naman si Gaga ay lulong na lulong sa ligayang pinagkakalob na lalaking ito. Who's on the line? Tanong naman ito sa kanya. Imbes na sagutin niya ito, ay ibinigay niya dito ang wireless phone at parang wala sa sariling lumayo sa lalaki. Makikita na ayaw pang tantanan ng asawa ang katawan niya. Sa unang araw ng pagtatrabaho niya sa kumpanya ng kanyang asawa, nirequest niya kay Ben kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Sa Finance and Audit Department dahil marami siyang gustong tuklasin roon. Nagpa-assign siya doon para matutukan niya ang kaso ng daddy niya. Kahit pa nilinis na ni Ben ang pangalan ng daddy niya, ay hindi pa rin siya titigil kung sino ang nasa likod ng pag-frame up sa daddy niya. Halos mga bagong mukha ang lahat ang mga nagtatrabaho doon. Nang pinamamahalaan ng daddy niya ang department na iyon, ay lagi siyang nakastay dito, kaya kilala siya lahat halos ng staff doon.
Pero lahat ng mga dating staff doon ay wala na pinagtatakhan naman niya. "Hi Diana, let's go for lunch?" Pag-anyaya naman sa kanya ni Vince. Hindi siya kumain ng almusal dahil late siyang gumising. At hindi man lang siya ginising ng Herodes na lalaking yon. Hanggang ngayon ay naiinis pa rin siya dito. Simula na muntika na may mangyari sa kanilang dalawa at ang lantarang pag-amin ng mistress nito ay iniiwasan niya ito kung maaari lang. Bilang asawa nito, ay dapat nitong maging faithful sa kanya. Pero sa nakikita niya sa babaeng yon. "Okay Vince, sabay na ako." Aniya naman dito. Mabait naman pala ito sa kanya at kahit baguhan siya, ay ito ang nagme-mentor sa kanya. Patient ito sa pagtuturo sa kanya. Kumain sila sa may malapit na cafe ng kumpanya. Pagpasok nila sa cafe, ay nakita na niya kaagad ang asawa, kasama ang babae nito. Parang bumigat ang dibdib niya pagkakita sa dalawa. Nagsiselos ba siya? Anang isipan niya. Hindi siya nagpahalata kay Vince na naiinis sa pinagagawa ng asawa at parang walang pakialam na baka may makakitang empleyado sa mga ito. Lantaran talaga ang pakikipagkita nito sa babaeng ito. "Diana, nandito din si Benedict." Anito sa kanya. Pero kailangan niya magkunwari na hindi pa niya nakita ang dalawa. "Vince, bakit hindi na lang tayo sumabay sa kanila?" Tumayo siya papunta sa mga ito at sinundan siya ni Vince sa mesa. "Hi Han," sabay halik sa labi nito. "May business matters ata kayong pinag-uusapan ni Miss Helly." Sabi naman niya dito. Tumango lang naman si Benedict. "How come? Nandito ka rin Vince?" Balik tanong naman ito sa kanya. "We're having lunch at nung makita ko kayo, we decided to join you guys. Kung okay lang yun sa inyong dalawa." Kinuha niya menu at umupo malapit sa asawa. Kahit hindi pa nakakasagot ang mga ito. "Thank you," aniya sa mga ito. Narealize niya na hindi siya mananahimik sa dalawang ito at magmumukmok sa isang tabi sa pinagagagawa ng asawa. Nagbatian naman si Helly at si Vince. As a vice president of the company, ay pinakilala ni Ben ang babae sa binata. Agad na nagkapalagay ng loob ang dalawa, kaya hindi naging awkward ang kanilang lunch. Awkward na awkward lang siya sa asawa, na kanina pa nakatitig sa kanya na wala namang sinasabi. She served his husband as a food at umakbay din ito sa kanya. They look so sweet couple. Napaka-touchy ng asawa sa kanya na nagdudulot ng init sa katawan niya. Nang matapos na silang mananghalian ay babayaran sana ng asawa ang kinain nila. Pero nagpumilit siya dahil siya ang nakishare dito sa upuan at may gusto lang siyang ipamukha sa babae ng asawa. Nang magpaalam na siya ay hinalika niya sa labi ang asawa at gumanti ito ng halik sa kanya sa harapan ng mga ito. "See you later, Han," aniya dito at nakita niya ang selos sa mga mata ng babae. "Buti nga sa'yo haliparot ka," aniya naman sa isip. Pagbalik nila sa office ay non-stop siya sa ginagawa at hindi niya namalayan ang oras na uwian na pala. "Let's go, Diana," wika naman ni Vince. Nang magpaalam naman si Vince, ay pumunta na siya sa taxi. Dahil nagtaxi lang siya kanina, dahil ayaw na gumana ng sasakyan niya na nag-start niya kanina. May tumigil na sasakyan sa harapan niya. Nang magbaba ito ng window, si Vince pala iyon. "Hindi ka ba sasabay kay Ben?" Anito sa kanya. Ayoko na siyang abalahin, mukhang busy pa siya sa office. Pagdadahilan naman niya dito. Ang swerte naman ni Mr. CEO, napaka-thoughtful ng asawa. Biro naman ito sa kanya. Nginitian niya lang ito bilang tugon. "Sakay ka na, sa passenger seat, hatid na kita." Uwi ka naman ito. "Huwag na Vince, nakakahiya naman at okay lang naman ako dito. Dadaan din naman ako sa may street ninyo, kaya okay lang, pamimilit naman ito." "Sige na nga," aniya dito. "Para hindi naman ako masyadong nahihiya sa'yo, ay painumin kita ng kape." "Hindi ako tatanggi dyan," anitong nakangiti naman sa kanya. Mukhang mali ang judgment niya sa lalaki noon. Nang maihatid siya nito,
ay pinapasok muna siya nito para ipagtimpla ng kape at ipatikim dito ang ginawa niyang cake. Iniwan na muna niya ito sa sala habang naghahanda sa kitchen. Nang magbalik sa sala ay wala doon ang lalaki kaya tinawag niya ito. Diana, I'm outside. Tinitingnan ko yung sasakyan mo. It's okay, Vince. Magpapaservice na lang ako. Saka na lang yan sa weekend. Walang pasok. Sagot naman niya dito. Ibigay mo na sa akin yung mga tools at ako na ang bahalang gumawa nito. Pagkabigay niya sa tools ay inumpisahan nitong gawin ang sasakyan niya. Nakakahiya naman sa iyo, Vince, at sobrang na kitang naaabala. Sabi naman niya dito. Dito ka na kumain, total malapit na naman ang hapunan. I call you once na ayos ko na yung dinner ha, aniya dito. At busy-busy ito sa pag-aayos ng kanyang sasakyan. Pagdating ni Ben ay inabutan sila nitong naghahapunan sa kitchen. Pinuntahan niya ito at hinalikan na mabilis sa lips at niyakag sa lamesa. Han, let's eat. Nagluto ako ng dinner. Sabi naman niya dito. Mahirap din palang magpanggap na masaya dahil hindi siya masaya sa pinagagawa ng Herodes na asawa. Thanks Han sa paghahanda nito. By the way Han, hinatid ako ni Vince. Siya rin ang nag-ayos ng sasakyan ko. Wika naman niya rito. Thanks for helping out of my wife. Wika naman ni Ben kay Vince. Welcome Ben, anytime. Especially, nagwo-work siya sa department ko. I look after her. Ewan ba niya pero mukhang nagsiselos naman si Ben sa ikinikilos nito sa kanya. Or imahinasyon lamang niya iyon. Sabay-sabay sila naghapunan at magana ang mga itong kumain. Sa niluto niyang humba with a twist na version niya. Pagkatapos na mag-dessert ay nagpaalam na si Vince at inihatid niya ito sa may gate. Salamat ulit Vince. Wala yon, anytime. Napangiti naman siya rito. Nang pinaandar na nito ang sasakyan, ay pumasok na siya sa mansyon at tuloy-tuloy na nagtungo sa kwarto ni Ben. Mukhang inaantay naman siya nito. Lalagpasan na sana niya ito na magsalita ito. Sinabi ko ba sa'yo na magpapasok na lalaki sa pamamahay ko? Seryosong tanong naman ito sa kanya. Nagtatagis ang bagang nito kaya alam niyang galit ito. I thought, okay lang dahil mukhang close naman kayo. At siya ang vice president ng kumpanya and he's my boss. Wika naman niya sa asawa. Maliban pa doon, that's the way of saying thank you sa pabor na ginawa niya sa akin. Naiinis na wika naman ni Diana. Know your place, lady. Galit na sabi nito sa kanya. Don't worry, that's the first and last. Sagot naman niya dito. Pasensya na, hindi ko naisip na bawal pala. Sarkastiko namang sagot niya dito. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa silid at pabalibag na sinara ang pintuan. Akala niya kanina ay okay lang dito dahil okay lang naman itong nakikipagkwentuhan sa kanila at friendly naman ito kay Vince.